Nagsimula ang pelikula sa isang spaceship na lumilipad sa kalawakan at bumagsak sa Earth. Ito ay nagdulot ng paglitaw ng isang maliit na crater, at makikita ang isang malubhang na sugatan na si Broly na isinisigaw ang pangalang Kakarot. Habang lumalamig ang panahon, napuno ng tubig ang crater at nagyelo ito, na siyang nag-preserve kay Broly sa loob ng yelo. Makalipas ang 7 taon, sina Goten, Trunks, at Videl ay hinahanap ang Dragon Balls dahil gusto ni Videl na makita si Shenron. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang isang nayon na tinatawag na Natade Village. Pinamumunuan ito ng isang shaman na nagngangalang Melodia, na tila laging iniisip na ang lahat ng bagay sa mundo ay isang sumpa. Nagpakilala ang 3 sa mga taga-nayon at tinanong sila ng shaman kung saan sila nagmula. Sinabi ni Trunks na nagmula sila sa langit at ipinakita ni Goten ang kanyang kakayahan na lumipad. Sinabi ng punong nayon na si Zalador na ang mga residente ng Natade Village ay karaniwang tinatakot ng isang halimaw, at ang tanging pinagkukunan nila ng tulong ay ang pangangaral ng shaman. Sinabi ng shaman na ang tanging solusyon ay ang pagsasakripisyo ng mga bata upang maalis ang sumpa sa nayon. Ikinagalit ito ni Videl at sinabing ito'y isang pamahiin lamang na hindi dapat paniwalaan. Lumapit si Trunks sa shaman at sinabing tatapusin nila ang halimaw kapalit ng kwintas nito na nagtataglay ng isang Dragon Ball. Nagpa siya ang 3 na gumawa ng plano upang iligtas ang Natade Village sa halimaw sa pamamagitan ng pag-iwan ng pagkain para dito, at pagtatago sa isang malaking kaserola sa tabi nito. Nagutom ang 2 bata at kumuha ng mansanas si Trunks, ngunit hindi pinahintulutan ni Videl si Goten na naging sanhi ng labis na pag-iyak nito. Dahil ayaw tumigil sa pag-iyak ni Goten, binigyan siya ni Videl ng isang dumpling. Di nagtagal, lumitaw ang halimaw na isa palang dinosaur. Nilabanan ito ni Goten at Trunks at pagkatapos ay kinatay at kinain nila bilang hapunan. Nakuha ni Trunks ang Dragon Ball mula sa shaman. Lingid sa kanilang kaalaman, ang malakas na pag-iyak ni Goten ay narinig ng nakahimlay na si Broly na nagpaalala dito ng pag-iyak ni Goku noong sila'y mga sanggol pa, at ng kanyang pagkatalo dito noong sila'y nagharap sa New Planet Vegeta. Nagising si Broly at naging Super Saiyan. Kinaumagahan, nagising si Videl sa malalakas na pagsabog sa malayo at dali-daling siniyasat ang pinagmulan nito. Nakaharap ni Videl si Broly sa kanyang regular na Super Saiyan na anyo. Sumugod si Broly at inatake si Videl. Dumating sina Goten at Trunks at nang makita ni Broly si Goten, lumabas ang kanyang galit dahil napagkamalan niya itong si Goku, at agad na inatake ang 2 bata. Habang nakikipaglaban ang 2 batang Saiyan kay Broly, naramdaman ni Gohan ang isang malakas na enerhiya at agad na pinuntahan ito. Sa gitna ng labanan, nakita ni Goten ang huling Dragon Ball na kanilang hinahanap, kaya sinubukan ni Trunks na kunin ang atensyon ni Broly sa pamamagitan ng pag-uuyam at panunuya sa kanya hanggang sa makuha ni Goten ang Dragon Ball. Gayunpaman, tumama si Goten sa isang crate ng Crystal Balls at natabunan ng mga ito, dahilan upang maiwala niya ang Dragon Ball. Pinilit ni Trunks na subukang labanan si Broly ng seryoso upang bigyan ng pagkakataon si Goten na hanapin ang Dragon Ball na nakatago sa mga Crystal Ball. Sa kalaunan, nahanap ni Goten ang Dragon Ball at tinungo ang kinaroroonan ni Trunks, na kasalukuyang nagtatago sa likod ng talon dahil sa takot sa lakas ni Broly. Dumating si Goten dala ang magandang balita kay Trunks na agad na lumabas at sinabi kay Broly na katapusan na nito. Sinubukan na tawagin ni Goten si Shenron ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito lumabas. Dinampot ni Broly si Trunks at tinangkang baliin ang likod nito, hanggang sa mapaihi ito sa ulo ni Broly. Dumating si Goten at iniligtas si Trunks, kasunod ng pag-atake ng Eraser Cannon ni Broly na nagdulot ng malaking pagsabog. Nang malapit nang tapusin ni Broly sina Goten at Trunks, lumitaw si Gohan at iniligtas ang 2 nakababatang Saiyan. Matapos iligtas ang 2, ipinaliwanag ni Gohan na si Broly ay ang kinatatakutang legendary Super Saiyan na tinalo ni Goku 7 taon na ang nakakaraan. Sumugod si Broly kay Gohan at nagsimulang maglaban ang 2. Dumating si Videl at kiniliti si Broly. Nag-power up si Broly at lumipad sa ere na sinundan ni Gohan. Inatake ni Broly si Gohan ng kanyang Eraser Cannon, ngunit ang talagang puntirya pala nito ay ang 3 extra sa baba. Agad na lumipad si Gohan upang iligtas sila ngunit hindi siya nagtagumpay dahil sa lakas ng pagsabog.
Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding sugat sa tatlo at si Gohan na lang ang natitira na nakatayo para harapin si Broly. Si Gohan ay nag-power up at naging Super Saiyan 2. Hindi nagpahuli si Broly at nag-transform ito sa kanyang legendary Super Saiyan form. Matapos ang isang maikling labanan, si Gohan, na ngayon ay bugbog sarado, ay nakahanap ng paraan upang talunin si Broly. Tinuhod ni Gohan si Broly sa mukha at pagkatapos ay tinira ng Ki Blast ang lava at nagpahabol sa ibabaw nito. Dahil dito, si Broly ay natabunan ng lava. Nawala ng malay si Gohan at malapit ng lamunin ng lava, ngunit iniligtas siya ni Piccolo. Pero imagination lang pala natin yun kasi si Krillin pala yun na suot ang damit ni Piccolo. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Broly mula sa lava na napapalibutan ng energy shield. Inatake niya si Krillin at kasunod ay si Gohan. Pinahirapan ng husto ni Broly si Gohan, at pagkatapos ay binigyan ito ng yakap ng pagmamahal na nakamamatay. Lumitaw si Videl at binato ng Crystal Shard si Broly, na nagbigay ng pagkakataon kay Gohan upang makawala. Nag-Super Saiyan si Gohan at itinira ang kanyang Super Kamehameha, ngunit sinabayan ito ni Broly gamit ang Omega Blaster. Ang mga Dragon Ball ay nahulog mula sa bag ni Goten at nagsimulang lumiwanag. Nagising si Goten at agad na pumunta sa tabi ng kanyang kapatid, nag-Super Saiyan at tumira din ng Kamehameha para tulungan si Gohan. Gayunpaman, hindi sapat ang kanilang lakas upang itulak ang Omega Blaster ni Broly. Humingi ng tulong si Goten kay Shenron sa kanyang isipan at kasunod nito, narinig nila ang boses ni Goku mula sa kalangitan na sinasabing huwag silang magpapatalo kay Broly. Lumapag si Goku sa tabi ng kanyang dalawang anak at nag-Super Saiyan, at kasunod ay itinira ang kanyang Super Kamehameha. Dahil dito, sinundan ni Broly ng maraming ki ang kanyang Omega Blaster upang palakasin ito. Samantala, nagising si Trunks at itinira ang kanyang Charged Ki Blast upang tulungan sina Gohan. Ang Ki Blast ni Trunks ay lumikha ng isang hadlang sa pagitan ni Broly at ng kanyang Omega Blaster, na nagpahina dito. Nang makita ito ni Goku, itinodo nilang tatlo ang kanilang kapangyarihan upang tuluyang tapusin si Broly. Natangay si Broly sa kalawakan at tuluyang nawasak sa araw. Kasunod nito, sumambulat ang mga Dragon Balls at wala na si Goku. Tinanong ni Videl si Gohan kung natalo niya si Broly, at nang sinabi niyang hindi siya ang nakatalo dito ay nagalit si Videl sa pag-aakalang pinaglilihiman siya nito. Nagtatapos ang pelikula kay Krillin na naiwang nakapagkit sa pader, at hindi ko mawari kung bakit niya isinuot ang outfit ni Piccolo. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!